Noong 2023, naranasan ng McLaren ang pinakamalalang simula ng season sa kasaysayan nito. Sa Bahrain, ang kanilang sasakyan ay halos mapagkamalan ng panggapas ng damo. Mas masahol pa ang kanilang pit stop kaysa sa Ferrari, at ang kanilang mga driver ay ayaw ng magmaneho. Sa isang karera lang, nawala ang lahat ng respeto sa koponan at ang buong Formula 1 ay pinagtatawanan sila. Ang mga sponsor ng McLaren matapos makita ang resulta sa Bahrain ay tila nagulat. Kung ikukumpara ang McLaren sa kanilang rurok noong 2011 at ang McLaren noong 2023, ang orange ay tila naging bagong Williams. Ngunit sa mundong pinangungunahan ng bilis at dominasyon, mayroong isang kwento ng pagbangon na magpapabago sa lahat ng iyong inaakala. Paano kung ang pinakamahina ay maging pinakamalaking banta? Mula ng kanilang nakakagulat na pagganap sa Bahrain, pangarap na lamang ng McLaren na makatapos sa P1 at P2. Sa panahong iyon, ang mga posisyong iyon ay lubos na pinangungunahan ng Red Bull o mas tumpak ni Max Verstappen. Minsan, si Sergio Perez ay tila abala sa paghahanda para sa isang demolition derby. Ngunit anuman ang mangyari, si Max Verstappen noong 2023 ay ang kabaliktaran ng McLaren. Ang Dutch Minister of Gas Stations ay tila hindi matitinag, nanalo sa 19 na karera at tinatapos ang mga ito ng 2 segundo ang lamang sa iba. Mula sa pananaw ni Max, walang banta na nakikita. Bagamat minsan ay lumapit si Fernando Alonso, madali niya itong malalampasan o kaya'y makakahanap lang ng paraan ang Aston Martin para magkamali na nag-iiwan kay Max na nalilito kung anong kompetisyon ang susunod niyang haharapin. Iniisip na marahil ay Ferrari, Mercedes o muling Aston Martin. Sa panahong ito, wala pa sa eksena ang McLaren. Patuloy pa rin silang pinagtatawanan ng lahat, ngunit ito ay nagtapos lamang hanggang sa Silverstone. Si Leclerc ay sumusubok na bawiin ang pangalawang posisyon. Umiikot sa labas, ngunit si Lando Norris ang nangunguna, napakalapit na pababa sa Brooklyn. Oo, si Piastri ay tinitingnan ng labas, ngunit si Verstappen ay medyo maingat. Alam niyang mayroon siyang margin, mapanganib na sumubok sa loob. Si Verstappen ay napunta sa alikabok. Nagtataka ako kung magkakamali siya. Susubukan niya sa loob, papasok sa Brooklyn at kinuha ni Max Verstappen ang pangunguna mula kay Lando Norris. Ang Silverstone ang araw kung kailan ginawa ng McLaren ang isa sa pinakadakilang pagbangon sa kasaysayan ng F1. Isang pagtubos na napakagaling, masasabi mong mas kahanga-hanga pa kaysa sa kwento ng pagbangon ni Robert Downey Jr. o maging kay Kim Kardashian. Bagamat iba marahil ang uri ng pagbangon na iyon, naiintindihan ninyo ang punto. Sa Silverstone, kinuha ni Lando Norris ang pangunguna sa karera at lubos na humabol si Oscar Piastri. Matapos nito, nagawa ng McLaren na ipakita na ang racing robot ay posibleng masaktan kahit sandali lang. Nagulat ang lahat, maging si Verstappen mismo. At sa natitirang bahagi ng 2023, pinanatili ng McLaren ang kanilang porma at tinalo pa ang Aston Martin sa championship. Bilang isang tagahanga ni Alonso, siyempre, labis akong nalungkot. Ngunit sa totoo lang, isang driver lang ang mayroon ng Aston Martin, habang ang McLaren ay lubos na nagtagumpay sa kanilang driver lineup. Kung sana ay kaya ring gawin iyon ng Aston. Ngunit ang punto ay, mula ng Silverstone, pinatunayan ng McLaren sa mundo na ang kanilang koponan ay may napakalaking potensyal. Kaya, pumasok na tayo sa 2024 season ng Formula 1. Dito, ang labanan ni Max at McLaren ay lalong umiinit. Bago pa man ang Bahrain, binago ng McLaren ang kanilang Instagram account. Tila isang 20 taong gulang na goth girl na dumadaan sa isang face, nagpapahiwatig ng isang espesyal na bagay. Ngunit nagdududa pa rin ang lahat kung makakapag-perform sila ng kasinggaling noong nakaraang taon, lalo na kung kaya nilang hamunin si Max. Lumalabas na si Max ay ganap na mangunguna sa 2024. Ang RB20 ay may 6 na buwang lamang sa pagpapaunlad. At si Max ay, isa sa pinakamabilis na driver sa grid. Bagamat mayroon pa ring naniniwala na dahil lang ito sa sasakyan, ang pahayag na ito ay malapit ng maging lipas na tulad ng saging na dinala mo sa trabaho ngunit hindi mo kinain. Malalaman mo kung bakit sa bandang huli. Anuman ang mangyari, mukhang muling mangunguna si Max. At nang magsimula ang season, ganun nga ang nangyari. Nanalo siya sa Bahrain ng 22 segundo ang lamang, nang ibabaw sa Saudi Arabia, natalo sa Australia dahil nagkaroon ng aberya ang kanyang sasakyan, nanalo sa China ng 14 na segundo, at nanalo sa Japan ng 12 segundo. Si Max Verstappen ay muling naging isang hindi mapipigilang puwersa. Ngunit sa mga karerang ito, ang McLaren ay gumaganap din ng kasinggaling noong nakaraang taon. Masasabi pa nga ng ilan na mas mahusay. Nagulat ako rito.
Ang 2023 ay hindi isang one-hit wonder. Alam talaga ng McLaren ang kanilang ginagawa. Kung sa susunod na karera ay makakakuha lang ang McLaren ng bahagyang mas mahusay na pagganap para mapunta sa likod ni Max at hintayin na muling magkaaberya ang kanyang sasakyan, labis akong matutuwa. Babala. Ang aking ibabang bahagi ay ganito na ngayon. Mayo 4, 2024, dumating ang F1 sa Miami. Dito nagsimulang lumala ang sitwasyon para kay Max Verstappen. Kaagad sa free practice, hindi makalabas ang kanyang sasakyan sa pit lane nang hindi nagkakaroon ng problema. Muling umiinit ng sobra. Paano ko matututunan ang track kung ganyan? Sa puntong ito, kung ikaw ang McLaren, marahil ay pinagpapalitan mo ang iyong mga kamay at dinidilaan ang iyong mga labi sa likod ng isang puno dahil hindi ito magandang weekend para kay Max. Ngunit si Max ay si Max pa rin, nakuha niya pa rin ang pole position. Pagkatapos ay dumating ang karera. Kaagad na humabol sina Lando at Oscar para sa mga posisyon, ngunit kailangan muna nilang harapin ang mga Ferrari bago sila makarating sa mga Red Bull. Ngunit sa ika-4 na lap, umakyat si Oscar Piastri ng 4 na posisyon at nasa likod na ni Verstappen. Ang galing ng kanyang pagmamaneho, ngunit sa kasamaang palad, hindi pa rin sapat para maabutan si Max, hanggang sa nabangga ni Max ang isang kono. Maniwala ka man o hindi, ang konong nabangga ni Verstappen ay nagdulot ng kritikal na pinsala sa kanyang Red Bull. Kaya, pumasok ang safety car pabor kay Lando Norris. Sinubukan ni Max Verstappen na habulin siya, ngunit bigo dahil masyadong malaki ang pinsala sa kanyang sasakyan at nakuha ni Lando ang panalo. Sa kauna-unahang pagkakataon sa mahabang panahon, tinalo ng McLaren si Verstappen. Nagkaroon ng mga pagdiriwang at bawat tagahanga ng Formula 1 ay ganito ang hitsura. Ngunit hindi alam ng marami na ang karerang ito ay magiging isang turning point para sa lahat. Alam na ngayon ni Max Verstappen na ang McLaren ay isang potensyal na banta. At para sa McLaren, alam na nila ngayon na kaya nilang talunin siya. Hindi na kasing hindi matitinag si Verstappen tulad noong 2023 at gusto ng McLaren na maging sila ang dumampi sa kanya. Hindi iyon magandang pakinggan, ngunit naiintindihan ninyo ang punto. Pagkatapos ng Miami, alam ng McLaren na sila ay isang koponan na kayang manalo. Kaya ano ang ginawa nila pagkatapos ng karerang iyon? Ginawa nga nila iyon. Mas malapit sa bahay, hinahabol ni Norris si Verstappen. Kaya ba ni Norris na pumila para sa overtake, medyo nagiging agresibo? Ito ay isang malaking pagkakataon para kay Lando Norris na iisipin ang loob na linya. Alam ito ni Max Verstappen. Ginawa niya ang depensibong galaw. Pagkatapos ng Miami, lumapit ang McLaren kay Max sa bawat karera. At nang sapat na silang malapit sa Red Bull, ibinuhos nila ang lahat ng kanilang makakaya. Sinusubukan niya, sobrang late sa preno. Sinusubukan ni Lando Norris na angkinin ang pangalawang pwesto. Gaano kalakas ang DRS? Narito ang iyong sagot. Ang koponan ay nagtutulak, DC, at nakita natin na siya ay talagang malapit na, halos nasa bahay na. Hinabol siya ni Lando Norris hanggang sa dulo. Nagawa ni Lando Norris ang ilang galaw kay Verstappen na pangarap lang ng ibang koponan. Nagdiriwang ang McLaren, ngunit sa kasamaang palad, hindi ito nagtagal. Dahil sa huli, nakikipaglaban pa rin sila kay Max Verstappen at mayroon siyang kalamangan sa ngayon. Ngunit sinusubukan ni Max Verstappen na sumagot at siya rin ay magpapreno ng sobrang late. Ang dalawang nangunguna ay naglalabanan at sina Oscar Piastri at Lando Norris ay mananatili sa kapangyarihan sa pangunguna ng Canadian Grand Prix sa loob ng 1 segundo. At sa kasamaang palad para sa McLaren, gaano man sila kalapit sa tagumpay, laging iisa ang resulta. Sa ika-6 beses sa Formula 1, kinuha ni Max Verstappen ang panalo. Muling nangunguna ang Red Bull. Nagpapatuloy ang kwento dito sa Austria para sa Red Bull at Max Verstappen. Muling nanalo si Max Verstappen sa sprint. Tinalo niya ang dalawang McLaren sa bahay. Muling kukunin ni Verstappen ang pinakamataas na pwesto. Nanalo si Max Verstappen sa Imola. Isang kahanga-hangang pagtatapos mula sa dalawang iyon sa linya. Ngunit sapat na sa mga cinematic montage na labis kong pinaglaanan ng oras sa pag-edit. Ngayon na ang oras para sa isang malalim at nakakapagmulat na pagsusuri. Ngayon na ang oras na gamitin natin ang ating tunay na mga mata upang mapagtanto ang tunay na mga katotohanan. Ang labanan sa pagitan ni Verstappen at McLaren pagkatapos ng Miami ay nagdulot ng maraming pagbabago, lalo na sa koponan ng papaya. Ito ang pinakamataas na posisyon ng McLaren sa 4 na karera pagkatapos ng Miami. Imola, Monaco, Canada, Barcelona, sa lahat. At ganito ang kanilang pagganap bago ang Miami. Kumbinsido ako na ang unang panalo ni Lando Norris ay nagpabago sa isip ng bawat empleyado ng McLaren. Ganap na nagbago ang mentalidad ng koponan.
Mas puspusan silang nagsisikap, lalo na si Lando mismo. Mula ng kanyang unang panalo, ang mentalidad ni Lando ay lumipat sa isang ganap na ibang direksyon. Ito si Lando sa mga karera bago ang Miami, tinatapos sa podium. At ito siya pagkatapos ng Miami, tinatapos sa eksaktong parehong lugar. Kung hindi mo makita ang pagkakaiba sa pagitan ni Lando dito at ni Lando doon, marahil ay bulag ka. Pansinin lamang kung gaano kaiba ang kanyang mga tugon sa pagtatapos sa 2 dito. Kaya malakas ang bilis, ngunit tulad ng sinabi ko, medyo nakakagulat. Ngunit syempre, ang pagtatapos sa podium ay laging isang magandang araw. Kumusta ang pakiramdam mo tungkol dito? Dapat nanalo kami. Ang kupunan ay karapat dapat sa panalo. Medyo nawalan lang ako sa 2 metro. Nawalan ako sa simula ng karera. Mula ng kanyang unang panalo, uhaw si Lando sa higit pa. Hindi ako magtataka kung sa susunod na taon ay magmukha na siyang si Zac Brown. Ayos. Ang taong ito ay uhaw. Hindi na siya nasisiyahan sa P2 tulad ng dati dahil alam na niya ngayon na mas marami siyang makukuha. Hindi na siya si maliit na Lando Norris, kundi si midlife crisis Lando Norris na determinado na makakuha ng mas maraming panalo para sa McLaren. Sa kabutihang palad, dapat itong maging madali para kina Lando at Oscar hanggat ang McLaren ay patuloy na mayroong pinakamabilis na sasakyan. Ngunit mayroon pa ring isang problema, si Max Verstappen. Ang tanging dahilan kung bakit ang McLaren ay nakatapos lamang sa pole 2 sa nakaraang ilang karera ay dahil sa taong ito. At syempre, si Charles sa Monaco. Aka ang karera na pinapanood ko kapag gusto kong matulog. Ngunit si Max ang tanging humahadlang sa McLaren mula sa ganap na dominasyon. Maaaring 4 na ang panalo ni Lando Norris sa Barcelona, ngunit salamat kay Max, isa lang ang kanyang nakuha. Maaaring magkaibigan ang dalawang ito, ngunit sigurado akong naloloka na si Lando bawat minuto. Ngunit ang hindi pagkapanalo ng McLaren sa 4 na karerang ito ay naniniwala ako na mas isang papuri kay Max sa pagiging isang natatanging driver kaysa sa pagiging isang mahinang koponan ng McLaren. Sa totoo lang, ang talagang mahinang koponan sa mga karerang ito ay marahil ang Aston Martin. Habang tinatanong ng McLaren, paano natin matatalo si Verstappen? Ang koponan ng Aston Martin ay nagtatanong, paano nga ba tayo gagawa ng sasakyan? Hindi ako nagbibiro. Sila ang ikapitong pinakamabilis na sasakyan sa mga karerang ito. Sa kabilang banda, ang McLaren ang may pinakamabilis na sasakyan na nagdadala sa akin pabalik kay Max Verstappen. Ang husay ng taong ito para manalo ng 3 sa 4 na karerang ito ay kahanga-hanga. Sa Imola, McLaren ang pinakamabilis na sasakyan. Hinahabol ni Lando si Max sa bawat lap. Nanalo si Max. Sa Canada, inabutan ni Lando si Max, may 20 segundong agwat si Max. Nanalo si Max. Sa Barcelona, walang duda, McLaren muli ang pinakamabilis na sasakyan sa track. Humabol si Lando Norris sa field, ngunit nanalo pa rin si Max. At gayunpaman, mayroon pa ring mga taong may lakas ng loob na sabihing dahil lang sa sasakyan. Sa mga taong nagsasabi nito, sana mangyari ito sa inyo. Sa katunayan, ngayon na iniisip ko, marahil ay wala ring magiging pinsala sa mga taong nagsasabi ng kalokohang ito dahil marahil ay wala na silang pag-iisip. Ngunit dahil ang McLaren ay mas uhaw sa tagumpay kaysa kailanman at si Max Verstappen ay ang karaniwang halimaw sa karera, tila ang rivalry na ito ay malapit ng umabot sa rurok nito. At nangyari nga, dumating ang F1 sa Austria. Parehong sabik ang McLaren at Verstappen na makuha ang panalo. Sa FP1, kaagad na uminit ang mga bagay-bagay, mas maanghang pa kaysa kay Lewis Hamilton na kumakain ng chicken wings. Diyos ko, nagkaaberya muli ang sasakyan ni Max Verstappen, tila dahil sa problema sa makina sa pagkakataong ito, at muling pinagpapalitan ng McLaren ang kanilang mga kamay at dinidilaan ang kanilang mga labi. Ngunit pagkalipas lamang ng 3 minuto, nagawa ng Red Bull na maibalik si Max sa track. Sumpa ko, mas mabilis mag-ayos ng sasakyan ng Red Bull kaysa sa isang Sauber pit stop. Ngunit sa sprint qualifying, ang McLaren, na may pinakamabilis na sasakyan sa ika-4 na race weekend, ay nangibabaw sa front row kasama sina Norris at Piastri sa itaas. Ngunit pagkatapos ay tinalo sila ni Max Verstappen ng mas mababa sa 100 bahagi ng 1 segundo. Dahil lang sa sasakyan. Kung dahil lang sa sasakyan para kay Max Verstappen, sino ang makakapagpaliwanag sa akin kung ano ang ginagawa ni Sergio Perez sa tabi ng mga Alpine? Ang buong dahilan kung bakit ko pinamagatan ng video na ito na Verstappen laban sa McLaren at hindi Red Bull laban sa McLaren ay dahil si Max ay nakikipaglaban sa isang buong koponan mag-isa. Si Sergio Perez ay abala sa pag-iinsayo para sa Demolition Derby o Chinese F4. Hindi ko na masabi sa puntong ito. Ngunit ngayon na ang oras para sa sprint race. Kaagad na hinabol ng McLaren si Verstappen, lalo na si Lando.
Masasabi ko lang na ang taong ito ay talagang puspusan ng paghabol kay Max. Sinubukan niya ang loob na linya sa turn 3, ngunit naidepensa. Sa lap 5, sumisid siya sa loob ng turn 1, nagawa ang galaw, naungusan si Verstappen, ngunit hindi nagtagal. Sumisid si Max sa loob at bawiin ang pwesto mula kay Lando. Nakita natin ang kamanghamanghang shot ng mga McLaren na humahabol kay Max. Lubos na sabik si Lando na makalampas. Ngunit si Oscar Piastri ay nauwi sa paglampas sa kanya. At muling kinuha ni Max Verstappen ang P1 mula sa McLaren. Ngunit sa aktwal na karera, sa loob ng unang 40 laps, ang Alpine ay halos magkaroon ng ganap na civil war. Si Fernando Alonso ay tila wala ng gana na subukang makipagkarera pa dahil ang AMR24 ay hindi na kasing bilis ng dati. O Diyos ko, ang galing kong mag-rap. At sa lap 48, ang karera ay tila patungo sa isang nakababagot na direksyon. Ngunit sa lap 50, nagkaroon tayo ng pinakamalaking plot twist sa kasaysayan ng F1. Nagkaroon si Max Verstappen ng pit stop na 6.5 segundo na halos nagpawalang saysay sa 7 segundong agwat na kanyang nabuo mula kay Lando Norris at lumabas sa pit lane na 1. Segundo lamang ang lamang sa kanya at doon nagsimula ang paghahabol. Nakatulong ang mabagal na stop. Sumubok siya. Nag-lock up siya. Nagawa ba niya ang kurbada? Si Lando Norris, matapang ba siya? Kaagad muli, sa pagkakataong ito ay idinepensa ni Verstappen. Huli na ba muli? Magaling ba muli? Si Lando Norris, na sumusubok na pabagalin, ngunit naungusan niya ito sa labas ng kalsada. Isang napakagaling na lunge. 16 na segundo sa pagitan ng pares ng Mercedes. At ngayon sa lap 63, muling pinabagal ni Lando Norris. Sa pagkakataong ito, ang labas na linya. Nagkadikit sila. Mayroon siyang punit, nasira ang kanyang front wing. Ang mga nangungunang kandidato sa World Championship ay nagdikit sa turn 3. Hindi makapaniwala ang mga tao. Diyos ko, halos muling gawin ni na Max at Lando ang Monza 2021. Pareho silang nagkaroon ng punit, bumagsak sa podium. Nakakuha si Max ng 10 segundong penalty at nakuha ni George Russell ang pangunguna. Anong fairy tale ang pinaniniwalaan ko? Ang huling 20 laps ng Austria ay tiyak na ilan sa mga pinaka-nakakaba. Nakakapag-isip at nakakapagpakaba na sandali sa Formula 1. Ang labanang ito ay kahanga-hanga. Dalawang matalik na kaibigan, posibleng may something sa isa't isa, naglalaban sa track para sa panalo. Nasa rurok ang Formula 1, mga ginang at ginoo, hindi lang natin napagtatanto. Hindi na ito gaganda pa. Bagamat masasabi kong ang reaksyon ng mga tagahanga sa insidenteng ito ay lubhang magkahalo at kontrobersyal. Ang ilang tao ay inakala na kasalanan ni Max, ang ilan ay inakala na kay Lando. Personal kong iniisip na ang ilang galaw ni Max ay kahanga-hanga. Ngunit sa kabilang banda, ang ilang galaw ni Lando ay kahanga-hanga rin. At pagkatapos ay napagtanto ko, tao, hindi pala sila matalik na kaibigan. Sigurado akong nag-date na sila dati. Ito ay tila ugali ng toxic ex. Ngayon, alam kong nagtatanong din kayo, paano nagdulot ng malaking punit ang ganoong gaanong pagdikit? Ibig kong sabihin, halos hindi sila nagdikit. Ngunit pagkatapos ay napagtanto ko muli na sa Austria, nag-install ang McLaren ng mga upgrade sa front wing na ganito ang hitsura. Mga kaibigan, hindi upgrade ang dinala ng McLaren sa race weekend, nagdala sila ng isang sandata. Ngunit sa sandaling nakuha ni George Russell ang pangunguna, may sinabi si Toto sa team radio at hindi ito nagustuhan ni George. George, kaya mong manalo. Kaya mong manalo, George. Magmaneho. Oo, hayaan mo lang akong magmaneho, sabi ni George Russell, ang taong kilala sa pagbangga sa huling lap. Sa iba pang balita, sa Austria din, pinagmulta si Yuki Tsunoda ng €40,000 dahil sa paggamit ng hard R sa team radio. Ngayon, alam kong nagtatanong kayo kung anong hard R yon. Ito ba ang N-word hard R o ang sinasabi ng marami na Lance Stroll hard R? Well, nasa Formula 1 pa rin si Yuki Tsunoda, kaya ito ay ang Stroll hard R. Hindi, ang mga taong ito ay sadyang nakakagulat. Walang problema, ito ang pinakamasama. Ngunit bumalik tayo kina Max at McLaren. Napakarami na nilang nabago sa rivalry na ito kahit na nagsisimula pa lang ito. Marami pa tayong taon na darating. Ngunit gayon pa man, alam kong marami sa inyo ang gustong malaman kung sino ang nanalo sa labanang ito. Nagsimula ito noong 2023 at patuloy na umiinit. Kaya tungkol sa nanalo, ito ba ang inaabusong bata o ang papayas?
At batay sa lahat ng natutunan natin sa video na ito, mga ginang at ginoo, kahit na masyado pang maaga upang sabihin ang tunay na nagwagi ng rivalry na ito, masasabi kong may kumpiyansa na ito ay ang Netflix at ang media at ang iba pang koponan at ang iba pang driver, halos lahat maliban kina Verstappen o McLaren.